Sa masikip at maingay na lansangan ng Maynila, isang pamilyar na tinig ang pumapainlan lang tuwing umaga. Taho! Isang matandang lalaki, may bahagyang nakakuba ng likod, ngunit may matibay na determinasyon ang patuloy na naglalakad habang pasan ang dalawang mabibigat na lalagyan ng taho. Siya si Mang Ramon, ang taho vendor na hindi lang nagdadala ng matamis na almusal, kundi pati ng init ng malasakit sa bawat baso ng tahong kanyang ibinibigay. Ngunit sa isang di inaasang pagkakataon, isang kolehiyala ang makakakilala sa kanya, isang estudyanteng puno ng pangarap at pagsubok sa buhay. Sa pagitan ng maliit na usapan at palitan ng ngiti, isang kwentong hindi lang tungkol sa taho, kundi tungkol sa pag-asa, pagkakaibigan at tunay na malasakit ang mabubuo. Minsan, sa pinakapayak na paraan, may isang taong darating upang baguhin ang buhay natin. At minsan, ang kabutihang ipinamamahagi natin ay bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. Sa gilid ng isang abalang kalye sa Maynila, madalas makikita ang isang matandang mangtataho na si Mang Ramon. Sa edad na 60, nasigla pa rin siya sa pagtitinda ng taho, gamit ang kanyang kalesang puno ng mainit na arnibal, sago at taho. Halos 3 dekada na niyang ginagawa ang hanap buhay na ito. Kahit anong panahon, ulan man o araw, hindi siya napapagod sa pasigaw ng taho. Habang binabaybay ang makipot at maingay na lansangan. Si Mang Ramon ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Noong kabataan niya, natutunan niyang magbanat ng buto upang makatulong sa kanyang mga magulang. Nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke, construction worker, at kahit ano pang trabaho na kaya ng kanyang katawan. Na magkaroon siya ng sariling pamilya, pinili niyang lumuwas sa Maynila upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Isang umaga, magkasabay na kumakain sina Mang Ramon at ang kanyang asawang si Aling Marta. Sa bawat kagat ng tinapay, ramdam ni Mang Ramon ang bigat ng desisyong dapat nilang ginawa. Ramon, sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? Tanong ni Aling Marta habang inilapag ang tasa ng kape sa mesa. Oo, Marta. Mahirap man iwan ang buhay natin dito, pero alam mong hindi na sapat ang kinikita ko sa bukid. Mas marami tayong oportunidad sa Maynila. Sagot ni Ramon habang pinagmamasdan ang kanyang asawang bakas sa muka ang pag-aalala. Pero paano tayo magsisimula roon? Wala tayong bahay, wala tayong trabaho. Anya, may bahagyang pangamba sa boses. Hinawakan ni Ramon ang kamay ng asawa. Marta, may kaibigan ako may maliit na pwesto sa palengke. Pwede daw ako magtinda ng taho sa umaga habang naghahanap ng iba pang pagkakakitaan. Hindi ito magiging madali, pero mas mabuti na sumubok kaysa manatili tayo rito at maghirap ng husto. Napabuntong hininga si Aling Marta. Kumpara ito sa kinabukasan ng pamilya natin, Ramon. Sasama ako sa iyo. Kahit saan, basta magkasama tayo. Napangiti si Ramon at marahang pinisil ang kami ng asawa. Alam niyang mahirap ang kanilang tatahakin, pero sa gabay at tulong ng isa't isa, handa silang sumugal para sa isang mas magandang buhay. Dito niya natutunan ang pagtitinda ng taho mula sa isang kaibigang tumulong sa kanya. Habang nakatayo sa isang masikip na eskinita sa Maynila, pinagmamasta ni Mang Ramon ang kanyang daladalang lalagyan ng taho. Wala pa siyang masyadong suki, kaya ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Napansin siya ng isang lalaki nagtitinda rin sa tabi ng kalsada. Si Ka Andres, isang matagal nang nagtitinda ng kakanin. Bago ka lang ba rito? Tanong ni Ka Andres habang inaayos ang mga suman sa kanyang bilao. Opo, ako po si Ramon. Kakarating lang po namin ng misis ko rito sa Maynila. Sabi ko susubukan ko magtinda ng taho. Sagot ni Mang Ramon, halatang kinakabahan. Napangiti si Ka Andres. Ako nga pala si Andres. Ka Andres ang tawag nila sa akin rito. Mahirap sa simula, Ramon, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang sekreto rito, kailangan maging matyaga
at kilalanin mo ang mga tao rito. Tumango si Mang Ramon. Ganoon po ba? Ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng suki? Huwag kang mahihiyang ngumiti at makipagkwentuhan sa mga bumibili sa'yo. Ang taho, hindi lang basta pagkain. Nagdadala rin yan ng aliwalas sa umaga ng mga tao. Kapag naging palakaibigan ka, babalik at babalik sila sa'yo. Napaisip si Mang Ramon. Totoo nga naman, hindi lang pala basta pagbebenta ang kailangan, kundi ay pakikisama rin sa mga tao. Salamat ka, Andres. Malaking tulong ang payo mo. Sabi niya. Walang anuman, Ramon. Lahat tayo dito nagtutulungan. Kung may kailangan ka, lapit ka lang sa akin. Sagot ni Ka Andres bago nagpatuloy sa kanyang pagtitinda. Mula noon, sinunod ni Mang Ramon ang payo ni Ka Andres. Natutunan niyang ngumiti at makipagkwentuhan sa kanyang mga suki. Unti-unti, dumami ang bumibili sa kanya at dito nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay bilang isang magtataho. May mga araw rin na malakas ang kita ni Mang Ramon, lalo na kapag malamig ang panahon o tuwing may mga estudyanteng sabik sa mainit-init na taho. Tuwing ganitong pagkakataon, masaya niyang binibilang ang kanyang kita at inuuwi ito sa kanyang asawa. Marta, maganda ang benta natin ngayon. Masayang sabi ni Mang Ramon habang inilalapag ang supot ng pera sa kanilang maliit na lamesa. Naku Ramon, salamat naman at may maitatabi tayo. Makakabili na tayo ng bigas at ulam para sa linggong to. Tugon ni Aling Marta habang maingat na inaayos ang pera. Minsan, kapag talagang malaki ang kinikita niya, dinadala niya ang kanyang pamilya sa karinderya upang kumain ng espesyal na ulam. Hindi man marangya ang kanilang buhay, sapat na para kay Mang Ramon ang makita ang kanyang pamilya na busog at masaya. Sa tuwing naalala niya ang mahirap na araw noong nagsisimula pa lamang sila sa Maynila, napapangiti siya. Alam niyang bawat araw ng pagsusumikap ay may gantimpala at ang simpleng kasiyahan na dala ng isang baso ng taho ay higit pa sa anumang yaman. Sa pamamagitan nito, napalaki niya ang kanyang 3 anak at naitaguyod ang kanilang pag-aaral kahit sa kabila ng hirap ng buhay. Maraming tao ang bumibili sa kanya mula sa mga batang mag-aaral hanggang sa mga empleyadong nagmamadali sa umaga. Ngunit may isang suki na naging espesyal sa kanya, si Ella, isang kolehiyala na araw-araw dumadaan sa kalsadang iyon papunta sa universidad. Mula nang una silang magkita, nagkaroon ng kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang umagang abala si Ella sa paghahanap ng barya sa kanyang bulsa nang iabot niya ang pera kay Mang Ramon. Aksidente itong nahulog sa kanal, napangiwi siya sa inis. Naku iha, wag mo nang problemahin yan. Ani ni Mang Ramon habang isinilid ang taho sa maliit na plastik na tasa. Libre na yan ngayon. Sa susunod mo na lang bayaran. Naku, salamat po Mang Ramon. Ang bait niyo po. Sagot ni Ella na halata ang pagkapahiya. Hindi siya sanay na tumatanggap ng libreng bagay mula sa iba, pero sa kanyang isip, isang maliit na biyaya ito sa kanyang araw. Simula noon, araw-araw na siyang bumibili ng taho kay Mang Ramon. Subalit, sa tuwing walang sukli o kulang ang barya ni Ella, si Mang Ramon ang sumasalo. Hindi nagtagal, si Mang Ramon na mismo ang nag-aalok na libre na lang ang kanyang taho. Hindi na po, nakakahiya na, minsang sabi ni Ella. Iha, pagkain yan. Mas mabuting sa'yo mapunta kaysa mapanis. Sagot na matanda sabay ng ngiti. Sa una, iniisip ni Ella na simpleng kabaitan lamang yun ni Mang Ramon. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang higit pa roon ang binibigay na matanda. Ito ay pag-aaruga, malasakit at pangunawa sa kanyang kalagayan bilang isang estudyante. Sa kabila ng kanilang simpleng palitan na salita, naging malalim ang kanilang pagkakaibigan. Sa tuwing may pagkakataon, nagkukwento si Ella tungkol sa buhay niya sa kolehiyo, ang kanyang mga pangarap,
at ang hirap ng pagsabay sa eskwela at buhay. Hindi lang siya isang estudyante bumili ng taho, kundi naging parang apo na rin ito ni Mang Ramon. Alam mo, Iha, hindi madali ang buhay. Pero ang mahalaga, gawin mo kung ano ang kaya mo araw-araw. Walang nasasayang sa pagsisikap. Ani ni Mang Ramon isang umaga. Napangiti si Ella. Salamat po sa mga payo niyo, Mang Ramon. Minsan po, gusto ko na lang sumuko. Pero kapag nakakausap ko po kayo, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Ganoon talaga, Iha. Basta tandaan mo, lahat ng bagay may tamang panahon. Kahit gaano kahirap ngayon, darating din ang araw na aanihin mo ang bunga ng iyong pagsisikap. Lumipas ang mga taon, patuloy pa rin si Mang Ramon sa pagtitinda ng taho. Ngunit napansin niyang bihira nang dumaan si Ella. Nagtataka siya kung ano na kaya ang nangyari sa kanya suking kolehiyala. Isang araw, habang abala si Mang Ramon sa pagbubuhos ng taho, may lumapit sa kanya. Isang babae na naka-corporate attire at tila pamilyar ang muka. Mang Ramon, kamusta na po kayo? Bati ng babae. Hindi agad siya nakapagsalita. Tila hindi niya makilala kung sino ang kaharap. Si Ella po ito. Sambit ng babae na may ngiti sa lapi. Napalunok si Mang Ramon. Ella, ikaw na ba yan? Aba, ang ganda mo na at mukhang matagumpay na. Opo, Mang Ramon. Sa wakas, natupad na rin ang mga pangarap ko. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Hala, ano sinasabi mo, Iha? Ano naman ang naitulong ko? Tanong na matanda. Mang Ramon, tuwing libre niyo po ako ng taho, lalo na noong hirap na hirap ako sa kolehiyo, hindi lang po pagkain ang binigay niyo sa akin. Binibigyan niyo rin po ako ng lakas ng loob at inspirasyon. Hindi ko po makakalimutan ang mga payo niyo. Sagot ni Ella na bahagyang namumugto ang mata. Napangiti si Mang Ramon. Naku naman, napakadrama mo, Iha. Isang taho lang yun, pero masaya akong malaman na nakatulong pala ako kahit papaano. Hindi lang po basta taho yun, Mang Ramon. At ngayon po, gusto kong suklian ang lahat ng kabutihan ninyo. Sa harap ni Mang Ramon, inabot ni Ella ang isang maliit na sobre. Ano to? Tanong na matanda habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Regalo po, isang maliit na pasasalamat mula sa akin, sagot ni Ella. Pagbukas si Mang Ramon, nagulat siya. Isang tseke na naglalaman ng malaking halaga ang nakita niya. Iha, ano to? Hindi ko matatanggap to. Napakalaki naman ito. Halos pasigaw na sabi ni Mang Ramon. Mang Ramon, huwag po kayong tumanggi. Matagal ko na po itong pinag-ipunan para sa inyo. Gusto ko pong magretiro na kayo at magpahinga. Sana po ay sapat na po yun para sa inyo at sa pamilya nyo. Hindi makapagsalita si Mang Ramon. Tumulo ang kanyang luha habang hawak ang sobre. Ella, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sabi niya. Ako po ang dapat magpasalamat, Mang Ramon. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko na itawid ang kolehiyo. Isa po kayong bayani para sa akin. Simula noong araw na iyon, tumigil na si Mang Ramon sa pagtitinda ng taho. Ginamit niya ang perang binigay ni Ella para makapagsimula ng isang maliit na tindahan sa katabi ng kanilang munting bahay. Naging masaya ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya at sa wakas, naranasan niya magpahinga pagkatapos ng mahabang taon ng pagsusumikap. Si Ella naman ay patuloy na dumadalaw kay Mang Ramon tuwing may pagkakataon. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas matibay at para kay Ella, si Mang Ramon ay laging paalala na kahit sa simpleng paraan, ang kabutihan ay may kakayahang magpabago ng buhay. Sa bawat umaga, habang umiinom ng kape sa harap ng kanyang tindahan, ngumingiti si Mang Ramon habang iniisip ang masarap na mga alaala ng kanyang buhay bilang mangtataho.
at alam niya ang kanya simpleng taho ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!